Feeling nila sa kanila ang Davao. Feeling nila, pero actually feeling talaga yun ha. Mali lang yung spelling ni Madam. So feeling nila sila ang hari sa Davao. Feeling nila sa kanila ang Davao. Feeling nila pagmamayari nila ang Davao. Well, yung sinasabi ni Madam na feeling nila or ano siya, she's referring into mga Duterte family ha. Kasi nga, hindi naman siguro lang sa yung kaalaman kung kayo updated at nandito kayo lagi sa YouTube. So, talagang napaka-hot topic and top popular issue ho ngayon ang politics sa Pilipinas since nagsimula na nga yung filing of candidacy no, dito sa Pilipinas for midterm in 2025 midterm election. So, that's next year na, no? So, malapit na ho. Ngayon, itong si Madam na nagkomento or si Sir Man o so sino man siya. So, yan lang. Bali, sabi niya feeling, no? Feeling daw ng mga Duterte. Well, ang masasabi ko rin naman sa kanya sinasabi is feeling niya lang din yun, no? Na yun ang feeling ng mga Duterte. Kasi para sa akin, as a Davaoenyo myself, I will talk ha. I will talk, I will express, I will comment. I will comment based on my own experience, no? From me as Davaoenyo myself, as a legit and the legitimate Davaoenyo in the residents and voters, no, sa Davao City. So masasabi ko ho sa kanya na feeling niya lang din ho yun, Madam, no. Wala pong ganong hindi nila inaangkin ang Davao City. In fact, meron ho tayong dyan, pruweba. Ito ho, tingnan natin. Panoorin natin ha. So, panoorin tsaka pakinggan mong mabuti ang sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte after niyang mag-file ng COC sa Comelec today. Daghang salamat sa inyo taga Davao. Pagdaling kanamo. Okay, sir. Gulong. Thank you. Okay, sir. Sige, sir. Sir, thank you. Pamilya. Yan na naman na, sir, ha? Ako, Mga basagasahin mo kami, sir, ha? medyo may edad na. First ram. Pero una kong mawahanin kalimutan kung gusto ko magsilbi ka ninyo. Okay ang Davao. Salamat. So yun na nga no, narinig na ho ninyo yung sinabi ho niya. So pero syempre sa mga Cebuano and mga Bisaya lang naman ang nakakaintindi ho nun. So itong mga taga Western Visayas, mga Hiligaynon people and Luzon people, mga Luzonian people, no? So panigurado na hindi nyo masyadong naiintindihan yung sinabi niya kasi ano nga siya, salita, no? Salitang Bisaya. So tatagalogin ko para sa inyo, no? Sabi niya ho dito is daghang salamat sa inyo taga Davao sa pagsalig kanamo sa among pamilya. Means in Tagalog is maraming salamat sa inyo mga taga Davao sa pagsalig, means sa pagbibigay ng trust, sa pag-entrust ninyo or sa pagbigay nyo ng trust sa amin, sa aming buong pamilya. So he's referring into his family, no, mga Duterte. So from VP Sara Duterte, kaya Pulong Duterte and Basti Duterte. Second phrase naman sinabi niya na ako medyo may edad na pero una ako mawala ning kalibutan na gusto ko mosilbi kaninyo. So ang ibig sabihin horon in Tagalog is ako ay may edad na pero bago ako mawala nitong mundo or bago ako pumanaw or bago ulumisan sa mundong to, gusto ko munang manilbihan sa inyo. Pangatlong sinabi niya is okay ang Davao. Okay ang Davao. Salamat. So yun po yung sinabi niya. So ngayon sa statement niya pa lang na yun, kung talagang literal or legit ho talaga itong mga Duterte na mapang-angkin or feeling, no, mga entitled, feeling talaga na ipagmamayari nila ang Davao sa sobrang trust ratings na nakuha nila sa Davao City, di ba? Grabe yung popularity nila, grabe yung trust na binigay ng mga Davaoenyo sa kanilang angkan. So grabe yung dapat hindi na siya ganoon magsabi. Alam niyo sa totoo lang ito sasabihin ko to. Ang dami kong mga napuntahan dahil na rin sa trabaho ko in previous years, like 13 years yata ang trabaho ko as
Yun na nga, parang ang trabaho, ang nature ng trabaho ko is from Luzon, Visayas, and Mindanao. Parang iniikot-ikot ko yun. Iniikot-ikot ho namin yun kasi ang dami nga hong branches sa nationwide ho yung namin o company. So ngayon, bali ang dami kong mga nakikitang mga talumpati, ang dami kong nakikitang mga behavior ng mga mayors. Yes, yung mga mayors, kapitan na talagang napaka-entitled na. Yun talagang mararamdaman mo na parang mga untouchable ho sila na talagang alam mo yung yung parang iisipin mong halos sila talagang pagmamay-ari nila, hindi lang ang kalupaan ng buong kanilang munisipyo or ng kanilang syudad, kundi maging ng mga tao. Alam niyo yun? Oh, so dito sa Davao, paano ko nasabi yun? Kasi lahat ng mga kalye, mga tulay, mga plaza, mga park, mga basketball courts, lahat na lang ng mga facilities no na makikita mo sa, or lahat ng mga government facilities kumbaga halos lahat ng mga government facilities na pondo naman talaga ng pera ng bayan naman talaga pinanggagastos ho noon, at saka trabaho naman ho talaga ng mga congressman, mayors, governadors na gawin nila or kumbaga gumawa no ng mga mahalagang proyekto para mapakinabangan ng lahat ng mamamayang Pilipino, ng masang Pilipino, pero talagang nakaukit yung mga pangalan ho nila. Pero dito sa Davao City, wala ho kayo makikita. Talagang makukumpara ho ninyo talaga kunyari pupunta kayo ng Davao City tapos galing kayo sa inyong mga beloved cities din in the municipalities in province in region. Talagang makukumpare niyo ho talaga na dito sa Davao City. Wala kang makikita mga mukha ng mga Duterte, wala kang makikita tawag na ito mga lapida na nakaukit sa kalsada, sa tulay, sa pader, sa mga basketball court, covered court, at kung ano pa sa mga ambulance. I mean, basta marami mga sasakyan mga para pang public service utility vehicle, mga ganun. So wala tayong makita. Siguro may mga mangilan-ngilan, pero yun talaga ay parang initiative ng mga Pilipino. For example, mga Duterte. Alam niyo ba bago na nagkaroon ng mga Duterte ng mga kali dito, like Duterte Street, mga ganun, tsaka Barangay Duterte, yung mga ganung mga lugar parang hindi nila yun talaga sadya, hindi nila yun talaga initiative, hindi nila yun gusto, pero talaga ang mga tao nagpupumilit, mga taga Davao mismo. So ngayon, sa mga nagsasabi dyan, maaaring marami kayo dyan nanonood ng mga Duterte haters. Well, okay lang ho yun wala akong problema ho dun. Kumbaga din be it, if you hate the Duterte, then you can hate them all you want. Basta kami mga taga Davao City, we are the living testament, or we are the living proof. We are the living evidence, Kami yung makapagpapatunay. We can attest kung anong nagawa ng mga Duterte sa Davao City. Kumbaga, hindi namin to pwedeng sabihin ng wala lang, Hindi namin sila mamahalin, hindi namin sila ipaglalaban, hindi namin sila susuportahan, hindi namin sila ibabak ng ganun-ganun na lang, Grabe, napaka-strong ng back up ng mga Duterte. Hindi mga oligarch, hindi mga kumpanyeros-kumpanyeras, hindi mga tawag nito yung mga alyansa, mga kapartido, kundi ang talagang back up ho talaga ng mga Duterte. Matanggapin nyo man o hindi, sobrang napakasulit talaga na suporta ng mga Davaoenyo sa mga Duterte. So yun yung doon po nagmula ang kanilang confident, doon ho nagmula ang kanilang pagiging tawag nito, napaka-confident, So doon yung trust talaga ng mga Davaoenyo sa kanila. Tapos syempre, bonus na lang din yung mga taga-ibang lalawigan, ibang probinsya ng Mindanao and Visayas and also in the Luzon. Dito sa Pilipinas, I mean sa buong mundo, actually meron namang salitang bias, 'di ba? Alam natin yung bias, ibig sabihin ho nun is yung bias like marami din ang mga magagaling, marami din naman ang mga deserving, maraming mga magagaling, pero talagang hindi talaga maiiwasang nagkakaroon ho tayo ng bias. So dito sa Davao City, ang dami rin namang mga magagaling dito. I know for sure. Ang dami din mga magagaling na mga politicians sa Davao na hindi sila nabigyan ng ng tamang spotlight or limelight, So ibig ko sabihin hindi sila nabigyan ng chance para makapagsilbi. Yan ang sabi ng iba na hindi sila nabigyan ng ng chance na makapagsilbi. Pero para sa akin, bilang isang city councilor, isang legislators, isang barangay captain, isang congressman sa sa 3 distrito ng Davao City, na yun, hindi mo kailangan maging mayor. Totoo lang, hindi mo kailangan maging mayor, hindi mo kailangan maging vice mayor para lang masabi na nakapag-serve ka sa Davao City, di ba? Pwede kang maging police, pwede kang maging teacher, pwede kang maging law-abiding citizen, di ba? You can be barangay kagawad, you can be a barangay councilor, di ba? You can be a barangay captain, you can be a
police auxiliary, 'di ba? Lahat ng mga posisyon, tayo lahat dito. So we don't have to hindi natin kailangan maging mayor. Alam niyo 'yun. So may mga ganong komento kasi na parang minsan na sabi ko parang well, in some point tama naman na marami naman siguro magaling sa Davao City ng mga politicians. Hindi sila nag-outgrow, hindi sila nag-shine, hindi sila nagkaroon ng talagang tamang platform or ibig sabihin hindi sila nabigyan ng tamang pagkakataon. Well, ang masasabi ko rin naman yan, ang dami na kasing mga chances din talaga. Alam nyo man, hindi naman talaga nung pinanganak ang mga Duterte, talagang Duterte talaga yung nagiging mayor sa Davao. Hindi Oo, kailan lang naging mayor, 'di ba? Kailan lang naging mayor si Rodrigo Roa Duterte. Ang mga Duterte, kailan na sila humawak. So bago pa sila, may mga mayors na pero sobrang talamak ang mga crime rates talaga, sobrang taas ng Davao City. Crime rates ng Davao City. Back then sa panahon ng hindi pa talaga nakaupo as executive itong mga Duterte sa Davao. So sobrang laki pasalamat ng mga Davaoan sa kanila kasi talagang hindi lang sa safety, hindi lang sa security ang napapala or yung napapakinabangan yung nagiging resulta nila na ibigay nilang result sa kanilang paninilbihan as mayor, kundi yung syempre yung prosperity, yung tawag nito, yung success ng isang city bilang isa sa pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas alongside with mga richest city in the Philippines, di ba? Hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Manilaan, maging sa Visayas region na rin. So isa ang Davao sa may pinaka malaking GDP, isa sa may pinakamalaking income kahit paano so isa sa pinakamalaking depositor isa sa pinakamalaking contributor sa Philippine National Treasury. So ngayon yan lang yung mga nasasabi na feeling ng mga Duterte ay sila yung nagmamay-ari sa Davao City. Well, ang sasabi ko rin naman doon ay feeling nyo lang yun, hindi yun totoo. Hindi sila nagfi-feeling. So, pero ako aaminin ko ngayon, na kung meron man siya talagang isang pagmamay-ari ang mga Duterte dito sa Davao, hindi ang Davao City, kundi ang puso ng mga Davaoenyo. So, hindi naman lahat. Yes, we have 1,700,000 population sa Davao City, yung talagang naninirahan dito yung talagang legit na taga Davao like botante, residente so dito naglipat para mga migrants kung anong patawag diyan so 1.7 million. So kung ito total naman yung mga nagtatrabaho rito, nag-aaral, mga taga ibang probinsya, nasa mga almost 3 million, nasa mga 2.9 something million. Basta yun yung status last time I check sa Wikipedia. Anyway, so yun, balikan natin yung pagmamay-ari ng mga Duterte. So hindi totoo yun na nagfi-feeling sila na sila ang may-ari sa Davao City, sila ang king, sila ang queen, sila ang royal family, sila ang owner ng Davao City, pagmamay-ari nila ang Davao City. No, hindi sila nagmamay-ari sa Davao City. Kung meron man silang pagmamay-ari dito sa Davao City na talagang legit yun, pero hindi nila pwersahang inangkin kumbaga submissive, nag-submit kami. Ibig sabihin kami mga taga Davao, mga Davaoenyo people, we are Davaoenyo. Ang puso namin is nasa mga Duterte. Yes, hindi lahat ng mga Duterte, ng mga taga Davao is tawag nito, maka Duterte, pero majority, mga Davaoenyo. So sabihin natin sa 1.7 million na naninirahan sa Davao, sabihin natin siguro nasa mga 5%. Yes, kasi ang tax rating ng mga Duterte napakataas nasa 97%. So basically, ibig sabihin kung titingnan yung figure sa math, sa number, so 97% ang kanyang trust ratings ng mga Duterte sa Davao City. So that means 3% lang ang mga anti-Duterte. So yan yung bubuto sa mga Nograles family. Yes. Basta ulitin ko, ang daming mga merong pagkakataon. For example, si Benjamin D. Guzman, naging mayor yun sa Davao, pero 'di ba? Sa time ni Digong, tapos pinaupo niya si Benjamin D. Guzman hindi pinaupo, parang hindi niya nilabanan, parang gano'n, So nanalo naman so far. So Benjamin D. Guzman. Kaso nga lang malinis lang naman ang Davao. Yun lang ang nagawa niya, malinis, like literal na malinis ang kalsada, pero pagdating sa crime rates napakataas So yun, bumalik si Rodrigo Roa Duterte as mayor. At yun naging doon tuloy-tuloy na naging iconic na ang Davao City. Nagiging benchmark na siya when it comes to peace and security, Yung peace and security, hindi ibig sabihin na walang crime. Mayroong crime, may mga bumubulagta, may mga lumulutang na mga alam mo yun, mga bumubulagta ng mga snatcher, mga criminal, mga notorious mga gangster at kung ano pang mga surot, mga namimisti sa isang lipunan. So ibig sabihin noon mga parasites, di ba? So hindi na napapakinabangan, nakaka-damage pa ng mga law-abiding citizens. So yun lang siguro, So
wala lang, touch of politics lang ho tayo dito. Kumbaga parang gusto ko lang gamitin yung aking kahit paano, yung aking pagiging Davaoenyo, ang aking napakaliit na platform to defend in some point, no, o in some portion sa mga nagsasabi na ang mga Duterte is nagfi-feeling hari, nagfi-feeling owner ng Davao City, di ba? So hindi po totoo 'yun. So mga taga Davao City diyan, di ba? Alam natin 'yan na ano ang ginawa ng mga Duterte sa Davao City. Paano nila transform ba ang Davao City na despite nasa ano siya, geographically located siya sa red area. Red area ibig sabihin hindi siya advisable na puntahan ng mga banyaga dito sa Pilipinas kasi nga nasa Mindanao, di ba? So ibig sabihin mataas ang insurgency level, no? May mga Abu Sayyaf at kung ano pang mga yan nga, mga hindi mga masasamang elemento. But still, Davao City nailed it always consistently, no, as one of the safest city in the Philippines. Yun talaga ang i-enjoy ho talaga namin dito sa Davao City. So, yun lang. So, it's a fact, no? Hindi ho yan siya gawa-gawa lang, hindi siya manipulation. Kumbaga, yun talaga ay survey sa iba't ibang institution. Hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi lang dalawa, kundi marami talaga. So, that's all for today's video. Thank you for watching. Sana ho ay nagustuhan ho ninyo or I don't know. I mean, it's okay, no? Agree or disagree. So, ganun talaga ang buhay, no? So,